Gawa po ng Senatorial Preferences Survey ang Pulse Asia para sa Ito, Pulse Asia Survey. Ha? Nagka-survey. eleksyon 2025. Nagpakita sila sa respondents ng listahan ng pangalan ng mga personalidad at tinanong kung sino sa mga ito ang iboboto nila bilang senador kung gagawin nga ngayon ang eleksyon. Nasa top 12 sina Congressman Erwin Tulfo, Nako, Erwin Tulfo, Pulse Asia. dating Senate President Tito Soto, Tito Soto, number 2. Senadora Pia Cayetano, Number 3, Cayetano. mamamahayag na si Ben Tulfo, Nako, puro Tulfo, Ben Tulfo, 4. dating Pangulong Rodrigo Duterte, Duterte, pang-5. Senador Bongo, Nako, magkasunod. Ha, congratulations, ngayon pa lang, matindi na yan. Yung mga nasa top 5 na yan, medyo malamang-lamang na yan. Duterte at Bongo. Senadora Amy Marcos, Ang bihira naman kayo. Mabubudol na naman tayo mga Pilipino eh. Bakit naman ang taas pa nitong si Amy? Kayo ba ha? Pakilagay nga dito sa mga nanonood sa akin. May tiwala pa ba kayo kay Amy? Iboboto nyo pa ba to si Amy? Sige nga. Gusto ko makita ang inyong komentaryo. Kasi alam mo sa akin, ito ay isang senyales na ang mga Pilipino hindi pa nagigising sa kabudulan. Nagagalit ako eh. Bakit naman mananalo na naman to si Amy? Isa ito sa kumumbins kay Sara, BP Sara na tumakbo. Tapos tatakbo sa unity, pambihira naman kayo. Mga Pilipino, alam mo, normal naman sa isang tao na magkamali. Salo ko yun. Nauunawaan ko yun. Pero gawin mong karera magpabudol, tanga ka na. Bigyan ko kayang halimbawa. Halimbawa yung iyong syota. Nagkamali. Syota na naman tayo. Patawarin mo. Syota hindi ko sinasabing syota, patawarin mo dahil nagkakamali naman. Pero yung magpabudol ka ulit, may mali na yun. Ginagago ka na ng lantaran. Hayaan mo na lang ng hayaan, pambihira. Pilipinas kung mahal, paano tayo aangat? Kasi ito po problema sa bansang Pilipinas. Alam mo, tayo rin may mali. Hindi lang kasalanan ng politiko to. Aminin natin, kasalanan din to ng buong bayan. Buong Pilipinas po ang may mali dito. Buong Pilipino. Nagagalit tayo sa mga politikong tarantado, sa mga politikong abusado. Tayo naman, boto tayo ng boto. Sino bang naglagay sa kanila? Ito'y senyales na kayo, hindi pa rin kayo gising sa pagkabudol. Ibabalik nyo pa sa pagka-senator to si Amy. Pambihira, botox na tayo dito. Kaya nga ako sinasabi ko, alam mo, nagugulat ako. Normal na yung mga ibang vloggers, po-promote si Amy. Abot ko yun eh. Walang problema doon. Pero yung DDS na vlogger, tapos ipopromote si Amy, medyo nadududa na ako talaga ha. DDS vlogger ka, hindi mo na nga pinanindigan, prinomote mo nga din dati si Marcos, tapos ngayon sasabihin mo na nabudol ka. Okay lang yun, tanggap namin yun, nagkakamali naman tayong lahat eh. Pero susuportahan mo si Amy? Pambihira. Hindi ka na nagising sa pagkabudol nyo. Ba't andito pa sa listahan to si Amy? Kayo naman mga DDS vloggers, wag nyo nang i-promote to. Unless, ako posibleng magbago isip ko rito. Unless, halimbawa, meron siyang lehitimong ginawang mabuti na hindi lang dakdak, may action. Halimbawa, pinakulong niya yung mga pulis na nang abuso sa KOJC. Ano yung gawa yun eh? Nangyari. Hindi dinakdak lang. Pinakulong yung mga smuggler na mga kasama ng mga politiko ng kanyang mga nasa posisyon. Yun, lehitimo yun. Ibig sabihin,
Yung may lehitimong aksyon, may nangyari. Hindi yung dinakdak lang ng dinakdak sa media tapos na. Hindi ako naniniwala sa ganyan ng mga Marcos, pasensya na po. Eh kung kayo mabubudol sa ganyan, ako'y hindi maniniwala sa mga paganyan-ganyan. Abay kagago naman ninyo, isasama nyo na naman nito si Amy. Ano bang nakain ninyo? Kailan kayo matututo? Tapos magrereklamo na naman kayo. Tapos nangunguna na naman kayo sa pagrereklamo. I-impeach yan si Amy. Mag-EDSA na tayo, gago. Huwag nyo nang iboto. Ang hirap-hirap mag-EDSA. Ang init-init. Ang hirap kaya magpa-impeach. Boto kayo ng boto ng gago. Tapos sesermonan nyo. Kayo mga vloggers, puro kayo dakdak. Mag-EDSA na tayo. Kasalanan pa namin, hindi naman kami bumoto sa Marcos. Tapos magmamadali kayo sa EDSA. Sabi dito, Coach Oli, baka hindi nila alam na yan din ang lookout ng mga Marcos kay BP Sara. Tingnan nyo rin yung mga vloggers na hindi binabanatan at pinopromote to si Amy. Ingat-ingat din tayo dyan, ha? Ako, mag-iingat kayo. Mga dating Senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson. Dating Manila Mayor Isko Moreno. Yun! Mayor Isko. Ayan, go ako dyan. Si Pacquiao Lacson, iniisip pa natin, ha? Mga Senador Bato de la Rosa. Yun, Bato de la Rosa. At Bong Revilla Jr. Ay, Bong Revilla. 68 personalidad ang nasa listahan. Kabilang dito ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista. Meron ding mga dati at kasalukuyang miyembro ng gabinete, mga alkalde sa mga lokal na pamahalaan, meron ding mga artista at mga abogado. 2.6% ang sumagot na hindi nila alam. 2.1 ang hindi sumagot at 1.9 ang nagsabing wala. Pag nanalo pa talaga si Amy, ewan ko na sa inyo. Wala na ako magagawa sa inyo. Wala eh. Tigas ng ulo ng Pilipino eh. Tapos, yan pang mangunguna. 'Di ba? Yan pang mangunguna na kung ano-anong sasabihin pag nakaupo si Amy. Kayo pa nangunguna. In the first place, hindi nyo dapat pre-nomote. In the first place, hindi nyo dapat binoto. Tingnan naman natin ito. Ito ay nilabas ng balita. Yung isa, Pulse Asia, ito naman, Publicos. Yung kanina, ito as of July 12. Yung kanina, second quarter. So, yung sa Pulse Asia, sinabi nila second quarter, January, February, March, April, May, June. Ito naman, as of July 12. So, ano na ba tayo ngayon? So, ito, mas bago ito. Tingnan natin. Publicos naman ito. Number 1, Doc Will Leong. Susuportahan ko yan. Erwin Tulfo, ayoko sa'yo. Pwe. Ay, Rodrigo Duterte. Ayos yan. Ping Lacson, iniisip ko pa. Tito Soto, iniisip ko pa. Bongo, sure ball yan. Sure ball. Isko Moreno, sure yan. Lenny, wala ka ng panalo, pambira. Ba't nasa number 8 pa naman ito? Pambira naman kayo. Bad shot kayo mga Pilipino. Titigas ng ulo ninyo. Amy Marcos, number 9, pambira naman. Katitigas ng ulo talaga ng mga Pilipino. Kiko Pangilinan, isa ka pa. Mamaya pag-uusapan ka namin, Kiko Pangilinan, pambira. Gibo Chidoro, nako, bakit naman nakasama pa yan si Gibo rito? Ano ba tong Publicos na ito? Pia Cayetano. Ako parang susuportahan ko lang dito yung mga binanggit ko. Doc Willie, PRRD, yung iba iniisip ko pa. Ping Lacson, iniisip ko pa. Tito Soto, Bongo, go yan. Isko, go yan. Lenny, pwe! I mean, pwe! Kiko, pwe! Gibo, pwe! Pia Cayetano, iniisip ko pa. Pero tatandaan nyo,
hindi pa nagde-declare yung tatlong Duterte. Si si PRRD nandidito na yan kasi dating presidente at saka talagang matagal nang tinutulak yan ng DDS. Etong kay Mayor Baste at saka kay Congressman Pulong Duterte, bago po yan. So, posibleng wala pa yan sa survey. Pero I will guarantee you, ako sigurado ko, 99.99% pag nag-declare po yung tatlong Duterte, sigurado sa banga na pasok yan. Pasok yan. So, kung accurate yung publikos na ito, dapat pumasok talaga yung tatlong Duterte nang matanggal itong sila Gibo. Pero ako hindi ako naniniwala, hindi mananalo tong Gibo. Kiko Pangilinan, malabo ito. Etong mga dilaw, malabo ito. Si Lenny, malabo yan. Si Amy, posible yan. Talagang bobo kasi karamihan ng mga Pilipino. Hindi ko man nilalahat, pero meron talaga mga Pilipinong ututo. May mga Pilipino talagang budol-budol. Yan ang nakakatakot niyan. Tapos may mga vloggers pa ito. Kayo nang bahala mag-imbestiga. Kasi umiikot naman yan sa circle ng vloggers eh. Pagka panalo pa lang ni Marcos, di umano, bumuo na to ng vloggers. Meron na agad ito, aktibo na agad ito. Kaya alam natin, may plano talaga ito si Amy. May plano tong kakaiba. Hindi ko na po didiktahan yung mga vloggers. Kayo na ang mag-observe kung sino-sino tong mga vloggers na hindi binabanatan si Amy at bagkus, pinupuri pa. Ang masakit nun, yung iba doon DDS pa. Kayo nang bahala mag-imbestiga. Ha? Ayoko manira ng kapwa vloggers. At least kayo nag-decide. Binigyan ko lang kayo ng lead. Kayo magdi-decide, di ako magsasabi, ay eto maka-Amy to. Eto maka-Amy. Eto maka-Amy. Kayo mag-decide sino maka-Amy dyan sa mga yan. Kaya po, uulitin ko, Mayor Baste, kailangan ka pong tumakbo. Huwag kang magagalit, pipilitin ka namin. Congressman Pulong Duterte, kailangan po kayong tumakbo. Sana si PRRD, bagamat si PRRD medyo may edad na gusto kong mag-relax na lang siya. I-enjoy niya yung family niya. Patagal na naman siya nagsisilbi sa Pilipinas. Pero gusto ko pa rin siya tumakbo. Pero mauunawaan ko kung hindi siya tumakbo. Basta lang pilitin mo yung mga anak mo. Pilitin mo si Baste tsaka si Pulong. Oo. Si PRRD ayoko nang pilitin kasi alam mo, kahit ako nasa lugar niya, ang tagal ko nang pinagsilbihan yung bansa. Siguro it's about time na pagsilbihan ko naman yung sarili ko, yung pamilya ko. Jeremy TV Manila, Idol, mahina sa survey Pulong at Baste. Naku, hindi pa kasi nagde-declare yan. Maniwala kayo. Si Duterte nga, si PRRD, kulelat sa survey. Siya pa naging presidente.